Dear Mama Colleen, ako po si Eper. Isang single mom at merong isang anak na 4 years old. Naghiwalay kami ng ama ng anak ko dahil hindi na po umaayon ang panahon sa aming relasyon. Mabuti na rin na ganito na lang para sa aming dalawa at mabuti na rin para sa aming anak. Matagal-tagal na rin akong walang karelasyon at aminin ko na namimiss ko rin ang may nag-aalala o nangangamusta sa akin. Until sinubukan ko ang Facebook dating. Dito ko nakilala si Inigo. Hindi niya tunay na pangalan. Noong nagkakilala kami, sa isang dorm ako sa Makati, nag-i-stay habang nagwo-work. Habang yung anak ko nasa poder naman ng kaniyang ama. Pinupuntahan ako palagi ni Inigo at minsan na ay doon na po siya natutulog. Hanggang sa nagbalak po ako na lumipat ng dorm. Nag-offer po siya na instead na maghanap ako ng ibang titirahan o matutuluyan na dorm, bakit hindi na lang daw ako sa bahay nila sa Novaliches tumira. Nung una, nagdalawang isip ako kasi sabi ko, sasabak na naman ba ako sa iisang bubong? Makikipag-live-in na naman ba ako? Paano kung pumalpak na naman katulad ng sa una ko? Opo, may trauma. At nasabi ko na sa kanya yung nakaraan ko. Pero sadyang mabilis sa mga pangyayari, Mama Colleen. Pumayag na rin ako na doon ako tumira sa kanila. At di katagalan, may nabuo na sa aming pagsasama. Mama Colleen, planado po ang pagbubuntis ko. Bago kami bumuo, pinag-usapan po namin ang planong ito at ilang beses ko siyang tinanong kung handa na ba talaga siya na magka-baby sa akin. Sagot naman niya po ay oo. As in, kada bago matulog, yan po yung pinag-uusapan namin. Paulit-ulit kong pinapaalala sa kanya yung naging trauma ko sa nakaraan. Pero naninindigan siya na handa na siyang magkapamilya sa akin. Being pregnant is not like a walk in the park. Sobrang naging selan po ng aking pagbubuntis. At napansin ko rin yung pagiging selosa ko, yung tipong naging maarte rin ako sa pagkain, naging mainitin yung ulo at madalas po na sumasakit din yung ulo ko. Oh, no! One time, pinagsisilosan ko yung manager ni Inigo kasi tuwing uuwi siya ng bahay, bukang bibig niya yung manager niya. Na ultimo yung pulbos ng mom niya, kinikwento niya pa. Na sa tuwing ino-open up ko sa kanya na hindi ako komportable na pag-usapan yung manager niya na nagseselos ako, siya pa ang nagagalit. At sinasabihan pa akong napapraning daw ako, baliw, hanggang sa lumala na ng lumala yung pag-aaway namin. Oh, no! Umabot pa sa punto na nakakapagsalita ako na ipapalaglag ko itong bata. Which is hindi ko naman gagawin. Pero nakakainis lang, nabuntis ako ng mga oras na yon. Tapos, bakit niya ako bibigyan ng rason para magselos? Lumala yung pag-aaway namin hanggang umabot sa punto na pinagkakaisahan na ako ng pamilya niya. Oh, no! Nadalhin na daw ako sa mental hospital. Magpa-check na daw ako sa psychiatrist kasi may sapak daw ako. Oh, no! May sayad, baliw. Sa totoo lang, sobrang sakit nun sa akin, Mama Colleen. Buntis ako. Nagsiselos lang ako, sasabihan na nila ako na baliw ako. Kaya ang ginawa ko, kumusa ako na pumunta sa mental sa may Mandaluyong. Nagpa-check up para lang patunayan na hindi ako baliw.
Nagpa-check up ako mag-isa, patunayan lamang sa kanila na hindi ako nababaliw. Psychosis at anxiety, yan po ang findings. Pinamukha ko sa kanila na maling-mali sila sa iniisip nila sa akin. Isang araw, hindi kami nagpapansinan ni Inigo. Sakto pagka-uwi ko galing sa lamay ng lola ko, pagod na pagod, stress, ang dami kong iniisip, bigla pong sumakit ang tiyan ko. Oh, no! Chinat ko yung tropa niya na magpapahatid ako sa ER. Pagdating ko doon, pinatawag si Inigo. Dumating naman siya kasama po yung ate niya. At nung malaman nila na okay naman yung vital signs ko, agad din silang umuwi at iniwan po ako na mag-isa sa ER nang walang paalam. Oh, no! In short, walang nag-asikaso sa akin. Umabot ako ng 24 hours sa ER na wala akong kain, wala man lang tubig, hanggang sa naawa na lang po yung mga nurse at doktor sa akin. It was like the worst 24 hours of my life. Sa kabila noon, nagtiis ako Nagtiis ako, bumalik ako sa kanya kasi mahal ko yung tao. Kahit alam ko sa sarili ko na ako na lang yung nagmamahal sa kanya. Nag-aaway pa rin kami, bumabawi ako at binibigyan ko siya ng kung ano-ano sa pag-aakala na magbabalik ang Inigo na nakilala ko. Kulin! Nanganak ako February 25, isang buwan matapos ako makapanganak via CS, cesarean. Nang magtalo kami ni Inigo, leading na masuntok ko po siya. Oh, no! Nakisali po yung mga kapatid niya until pinalayas kaming mag-ina. Dinudugo pa ako noon at may bandage pa ang tahi ko noon. Pero wala akong choice kasi sabi niya, hindi daw siya uuwi hanggat hindi daw kami umaalis ng baby ko sa pamamahay nila. Oh, no! At doon na po nag-sink in sa akin na hindi ko deserve yung mga ginagawa nila sa akin. Kaya kahit alanganing oras na yon, 12 midnight, nagdesisyon po kami na umalis at yung mga kaibigan ko na lang po ang nag-rescue sa akin at dinala kami sa malapit na police station. Sila po ang tumulong sa akin para makahanap ako ng apartment na pag-i-stayan namin ng baby ko. Marami akong inaplayan na trabaho, though lagi nila sinasabi sa akin na bawal pa akong magtrabaho bilang kapapanganak ko pa lang. Pero wala akong choice kasi kailangan kong buhayin ang anak ko na mag-isa. Minsan, kapitbahay na lang na pag-iiwanan ko ng anak ko kapag nasa trabaho ako. May times na kapag nagkakasakit ang anak ko, nandyan yung iiwan ko lang sa mga nurse yung bata para kumayod uli para may pambayad ako sa hospital bill. Sa totoo lang, ang hirap lalo na hindi ko alam kung saan ako kukuha ng panggatas ng anak ko. Diaper, sabayan pa ng mga bayarin sa renta at iba-iba pa. Wala na rin kasi akong magulang na nagsusupport sa akin, lalo na broken family kami at nag-iisa lang din akong anak. Pero God is still good, Mama Colleen, dahil may isang car brand company na inalok ako ng trabaho. Kaya laking pasalamat ko kay Lord na kahit papaano binigyan niya pa rin ako ng sign na bumangon uli at maitaguyod ko at mabigyan ng kinabukasan ang baby ko. Sa ngayon, nakasuhan ko na po si Inigo sa Bausi at waiting na lang ako na i-release yung Sabina. Actually, kinasuhan ko na siya at waiting nga po sa release. Simo talaga ako ngayon as in zero kasi hindi ako prepared sa mga nangyari at first time itong mangyari uli sa akin. Ang hirap maging single mom. Pag may sakit ka, may sakit yung anak mo, wala. Ikaw lang din ang kikilos. Yung gusto mo magpa-check up pero iniisip mo na magtipid na lang dahil sa naggagatas pa yung baby mo. Ang hirap bumangon kung ang problema mo pera. As of now,
Nagsasuffer ako ng post-traumatic stress disorder at postpartum dahil sa ginawa nilang pagpapalaya sa akin. Yung baby ko din na ongoing 3 months old, may asthma pa. Oh no! Mama Colleen, aminin ko na may mga araw na nag-attempt ako na mag-suicide. Oh no! Ilang beses na pero hindi ko magawa. Gawa na pagod na din ako, Mama Colleen. Ano po ang gagawin ko kasi hindi na po ako makapag-isip ng maayos sa sitwasyon ngayon ng baby ko. Gusto kong lumapit, humingi ng tulong at hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin ko. Muli, ako po si Eper at ito po ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Okay. First point, Eper, at sa mga nakikinig ngayon, eto po ibitawan ko muna to mga bebe ko linawin ko muna, baka ma-quote-unquote na naman tayo, ma-ex na naman tayo, ma-post na naman tayo sa Twitter. Linawin ko lang muna ha. Una, kahit kailan, hindi tama na makaranas tayo ng abuse in any form. Physically, emotionally, mentally. Kapag hindi tayo tinatrato ng tama, tama lang na alisan mo, wag mong hayaan na ito-tolerate mo yung any abuse na ginagawa sa'yo. Kumbaga wag natin i-baby yung mga abusers. Layasan natin, sabi nga. 'Di ba? Again, malinaw po yan. We will never tolerate the abusers. Yun po yung kunin natin, ha? But somehow, ito po yung sinasabi ko na case-to-case basis din kasi. Yung sinasabi ko that you also have and need to check yourself. Bakit ganyan na yung nagiging trato ng mga taong nakapaligid sa'yo? Again, hindi tama. 'Di ba? Lalo na yung punto na 1 month ka pa lang nakakapanganak, cesarean ka pa, ang sakit nun, 'di ba? Tapos palalayasin ka, hindi tama. 'Di ba? Pero again, i-check mo bakit kaya ginawa sa'yo yun. Ano ba yung ginawa mo para ma-trigger hindi lang yung partner mo but also yung mga taong kasama pa niya? Kasi baka mamaya iniisip lang natin, tayo lang yung biktima. Tayo lang yung kawawa. Hindi ko to deserve. Pero tiningnan mo rin ba, ano ba yung ginawa mo? Bakit ganun yung naging reaction sa'yo? Again, for every reaction, meron niyang dulo. For every usok, meron niyang apoy. Ngayon, saan nagsimula yung apoy? Scenario 1, gusto ko lang i-highlight to, no? Scenario 1, nagselos ka sa manager ni Inigo dahil bukang bibig niya ito, kada uwi, na ultimo pulbos ay kinikwento pa niya sa'yo. Para lang sa akin, baby girl, for me lang ha, wala akong nakikitang rason para magselos ka nang dahil sa pagkikwento niya about his manager. Wala akong rason para magselos kasi sa totoo lang ako to. Nakikita ko pa nga na ang cute. Ang cute kasi nag-open up yung partner mo tungkol sa mga nangyayari sa kanya sa opisina. Kumbaga, ganun siya kakomportable sa'yo to open up about his work. Na yung iba dyan magagalit pa na dapat wala kang paki sa work ko. Kumbaga kung ano yung trabaho ko, deadma ka dun, wala ka dapat nalalaman. Diba? Pero siya, he's really comfortable na ikwento sa'yo. Diba? Pero what you did, binlock mo yung idea of him being comfortable sa'yo, of being a tropa to you, at tinakot mo pa
na ipapalaglag mo yung bata pag di siya tumigil sa kakakwento niya tungkol sa manager niya. Oh no! Na sorry ha, baby girl, sorry ulit. Nung nabasa ko yung part na yun, ipapalaglag ko tong bata. Para sa akin ha, kahit ako yung jowa mo, nababaliw ka na ba? Masasabihan naman talaga kita ng nababaliw ka na ba? Pati yung bata, idadamay mo. Kahit sabihin mo pa na, Mama Kulin, hindi ko naman tototohanin eh. Hindi ko naman talaga gagawin eh. Ba't ko naman idadamay yung bata? Nandun na tayo. But sorry, maling biro yun. Maling hamon yun. Kasi kahit ako, anak mo, idadamay mo sa away nating dalawa. I find it senseless. Gets mo? Na kahit sino, kahit ako nga napataas ang kilay ko, mga naging 10 levels yung taas. Na parang nagets ko agad kung bakit ganun yung naging reaksyon niya at ng mga kapatid niya, kung bakit natawag kanilang buang. 'Di ba? Kasi minsan, again mga bebe ko, minsan, sorry din. Minsan kapag kabuntis tayo, masyado nating ginagamit yung weapon na ito para mag-power trip sa mga partner natin. Aminin mo. Ewan ko lang kasi ako, 2 beses din naman akong nagbuntis. Pwede kong gamitin yung buntis na episodes ko para mag-inarte, pero parang hindi ko siya ginamit ever. Parang naging logical pa rin naman ako ng mga panahon na yon, hindi ako naging irrational. But again, kanya-kanya naman tayo ng hormonal changes. Kanya-kanya talaga tayo ng imbalances. Tama ka rin naman na kapag kabuntis ka, dapat intindihin ka, 'di ba? Kailangan unawain ka. May mga postpartum talaga na hindi natin control. May mga babae talaga, again, naiintindihan kita, may mga babae talaga na minsan, yung hormonal imbalances na nangyayari sa kanilang katawan, minsan hindi naman talaga nila kontrolado. Again, I really understand you na dapat naman talaga bilang partner, unawain ka ng partner mo. Sana pinaanak ka muna. Yun ang mahirap talaga. Totoo lang very challenging din talaga yung role ng mga lalaki eh. Yan yung challenge talaga sa mga kalalakihan on how or kung paano nila i-handle yung mood swings naming mga babae na nagbabago-bago-bago kapag may mga changes sa aming hormones. 'Di ba? Naintindihan kita dyan. Okay? Understood, well understood. Wag niyo akong i-quote unquote. But again, tama rin naman na dapat, alam mo yun, tama rin naman na dapat, alam mo, sobrang nag-iingat ako dito, B. Sobrang ingat na ingat ako sa'yo, B. Ayoko ma-misquote. Diba? Lalo na may suicidal thoughts ka pa. Again hindi ko ini-invalidate yung feeling mo. I really understand you. Again, maling-mali yung naging trato niya sa'yo. But I just want you to check on yourself. Sabi mo nga, hindi lang to, 2 beses na eh. 'Di ba? Nabigo ka na sa unang partner mo, ngayon 2 beses nabigo ka na naman. Of course, ang blame natin lagi sa lalaki, 'di ba? But gusto ko lang i-check mo rin yung sarili mo. Baka nga may something. Baka kailangan mo rin talagang tutukan yung pag-visit sa psychologist para magabayan ka pa rin. Kasi baka lang kasi masyado tayong full of ourselves. 'Di ba? Sarili na lang natin yung nakikita natin, hindi natin alam. Kaya ganito na yung reaction sa mga tao nakapaligid sa atin, kailangan nating pagalingin yung sarili natin. But thank you for being open sa pag-visit sa psychologist. Siguro, ang ma-advise ko na lang sa'yo, visit often, mas bumisit. Again, pwede namang wala kang gagastusin kasi meron tayo mga government agencies na libreng ino-offer yung serbisyo nila para sa mga ganitong kaso. So, i-google mo lang, lalabas naman yan. Oo, kung saan ka pwedeng pumunta na hindi ka gagastos. So, be open more to it. Kasi kung feeling mo rin at nararamdaman mo na kailangan mo ng help, lalo na ngayon na may suicidal thoughts ka na, visit often. Okay? Yun na lang yung masasuggest ko. Kasi, again, yung nararamdaman mo, valid. Yung lungkot na nararamdaman mo, valid. Isa na lang siguro yung sasabihin ko,
Labanan mo yung mga suicidal thoughts mo na yan. Rise up again para sa anak mo. Alam ko pagod ka na. Alam ko ang dami mo nang iniisip. Pero again, alang-alang sa bata, lumaban ka. Bumangon ka. Kaya mo yan. If you really need help, alam mo naman yun eh. Go ka lang, huwag kang mahihiya. 'Di ba? Magpatulong ka kasi kailangan mo yan. Huwag mong ikahiya na bumivisit ka sa psychologist. Huwag kang mahiya at huwag mong isipin yung sasabihin ng ibang tao na baka sabihin nila na babaliw ka na talaga. Wag! Again, you are doing this para na lang din sa welfare ng anak mo. Okay? Yun lang yung tanging hiling ko sa'yo. Yun lang ang tanging payo ko sa'yo. Bisita ka sa kanila. Kausapin mo sila. Kasi sila talagang mas maiintindihan yung kalagayan mo ngayon. Okay? Again, para sa anak mo. Yun na lang po. Alright? So mahigpit na yaka para sa'yo, Eper. Malalampasan po to. I believe in you. Lalo na kung pinangahawakan mo is yung pagmamahal mo sa anak mo. Yun na lang po. Ka-winner, kung meron ka pang sausaw, be gentle mga ka-winner ha. Maging gentle tayo kay Eper. Or kung meron kang tip para mawala yung mga thoughts niya na mga suicidal thoughts, speak from your heart. Bigyan natin siya ng mga pampalakas ng loob. Sa ating pagbabalik, ikaw naman ang bibida dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Once again, ito po ang kwento ni Eper.